Magandang gabi po sa mga kapatid po natin na patuloy na sumusubaybay sa ating online service every Sunday. And naniniwala po ako na ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa inyong buhay. At hayaan niyo po na sa gabing ito ay patuloy na magbabad tayo sa mensahe ng Panginoon at sa Kanyang presensya. Kahit nasa ganito tayong sitwasyon, we will continue to be faithfully sa ating pong Panginoon. Alright, so nung mga nakaraang linggo po ay nagkaroon po tayo ng series The Anchored Life. So marami po tayong natutunan na kung saan ang mga bagay na ito ang nagpapalakas ng ating pundasyon sa Panginoon bilang parang nagiging angkla natin sa ating pong pananampalataya. At ngayong pong gabi ay isang panibagong topic na about pa rin sa series natin The Anchored Life. So before tayong magsimula, let's pray. Are you ready? Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa gabi pong ito, patuloy kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan na hindi po namin alam ang lahat ng bagay dito sa mundo, kaya kailangan po namin ang iyong paggabay, Panginoon. Lord, maraming salamat po for the protection na binibigay mo sa amin all throughout this pandemic. And Lord God, patuloy ka pong maihayag, Panginoon, sa aming mga buhay at naniniwala po ako na sa mga susunod na araw, magkakaroon ng breakthrough sa buong bansa, sa buong mundo, Panginoon, at maging sa aming mga buhay at pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga natutunan namin nitong mga nakaraang linggo, kung bakit kami po ay matatag sa mga oras na ito at kasama ka na lumalakad, Panginoon, sa araw-araw. And we pray, Lord God, sa gabi pong ito, continue to teach us your word, O God, na magiging kapaki-pakinabang po sa aming buhay, Panginoon. We honor you, we glorify your name. We worship you. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Amen. So, ang pag-usapan po natin ngayon is about the anchored life. Panibagong topic, it's about worship. So, isang napakalaking ambag sa atin or napakalaking bagay sa ating mga Kristiyano ay yung pagkakaroon ng healthy na worship life or worship lifestyle sa Panginoon. Kung bakit tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya, isang rason po dito ang malakas na pagsamba natin at pagpupuri sa Panginoon. Amen? So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 12, verse 1 to 11. So, sige po, hintayin ko po kayo. Nandyan na po ba yung mga Biblia nyo? Sabayan nyo po ako sa pagbasa sa kahit anong version. So, John chapter 12, verse 1 to 11. Okay, basahin ko po ang verse 1. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with a fragrance of the perfume. So ito pong passage na ito ay hindi na po bago sa atin. Familiar na po ito sa ating mga senaryo, di ba? Na mga senaryo sa Biblia. So itong pangyayari na ito ay after po ito na kung saan nagkaroon or nagperform si Jesus ng himala na kung saan ay he-raised Lazarus from the dead. Binuhay niya ulit si Lazarus na nasaksiyan natin kung paano naghimala ang Panginoon at nasaksiyan ito ng mga tao. And after that scenario, nagkaroon ng pumunta sila doon sa tinutuluyan nila, and ito si Mary Magdalene kumuha ng isang very expensive perfume na kung saan ibinungos niya ito kay Jesus. Sa ibang translation, sabi daw doon ay he poured it out from Jesus' head hanggang sa talampakan ang pabango. So, makikita natin kung gaano ka-expensive yung perfume na ginamit, dahil sabi daw it's about 1 year na wages ang katumbas po ng pabango na ito para mabili ang cost po ng pabango. But in one moment, in a one-time event, Mary Magdalene poured it out sa katawan ni Jesus, sa kanyang paa. So ito po ay nagpapakita ng strong expression of worship ni Mary Magdalene
kay Jesus. So, worship is not a course na kung saan ay pwede nating matake sa school or vocational training. Hindi ito kurso o pinag-aaralan, but instead, ito dapat ay ating ipinapamuhay. Ang iba, nasasanay na yung sa tingin nila, yung mga bagay na ginagawa nila, mayroon silang pang-church lang naman mentality. Yung bang, may gitara ako dito, palitan mo ng string, yung mumurahin lang kasi pang-church lang naman. Ang iba ganon. Pag pupunta sa church, walang ligo-ligo, punta sa church, hindi maayos yung pananamit, or we are not judging you, but minsan mayroon tayong ganong mentality na pang-church lang naman okay na to. Pero, sa senaryo na ito, pinakita ni Mary Magdalene na kung saan mas mahalaga si Lord sa anumang possession or material na bagay na meron siya. And He offered that thing as a worship to God. So, pero pansinin nyo, ito si Judas na nag-betray. He about betray Jesus sa mga susunod na senaryo sa Biblia. Sabi niya, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, Why was not this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year wages. So ito yung parang pinanghihinayangan niya yung pabango kasi it's about 1 year na 1 year wages or yung katumbas ng isang taong sahod ng isang manggagawa. Pwede naman daw na ibigay na lang sa mga mahihirap. Okay naman yun. Maganda naman yung sinasabi ni Judas. Pero sa isip-isip niya yata, parang hindi naman ganun. Yung parang pinanghihinayangan niya lang talaga yung ginawa ni Mary. But Jesus replied, sabi ni Jesus, leave her alone. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Sabi ni Jesus. Yung parang piniprepare ito ni Mary kasi sa mga susunod na senaryo, mangyayari na yung sakripisyo ni Jesus sa atin na kung saan ipapako siya sa krus. Pero hindi nag-atubili at nagdala-dalawang isip na gawin ito ni Mary kay Jesus para mag-express ng kanyang pag-worship. Minsan, meron tayong mentality ganun kay Judas. Parang tayo, pag sa opisina, papasok tayo araw-araw. At lalo na kung alam mo na pupunta yung bossing mo, si Mr. Tan, si Mr. Lee, or si Mr. Ang, or ano man pangalan ng bossing mo sa office na kung saan nagtatrabaho ka. Minsan, yung forma natin, ibang klase. Yung ilalabas na natin yung pinakang bago nating damit, yung sapatos, yung nag-worth ng 5,000 hanggang 10,000 pataas. Kasi pupunta yung bossing, or pupunta ka sa opisina. Yung the best na meron ka, ipapakita mo kay Mr. Tan kasi baka sakaling dahil dito ma-promote ako. Parang ganon. Yung perfume, yung pabango mo, inahalo-halo mo na para magpakita ng gila sa bossing mo. Pero minsan, bakit pag sa church, minsan papasok nakatsinelas lang. Minsan, yung damit, hindi pa linabahan, hindi pa naligo. Parang meron tayong ganung mentality na pag kay Lord, okay lang, okay na to. Pero parang tulad nung sinabi ni Jesus na kung halimbawa sa office natin, si Mr. Tan, si Mr. Ang, si Mr. Lee, or kung sino man na bossing nyo, araw-araw nyo yun nakakasama Pero ang pag-church, ang pagsisimba, si Jesus, sabi ni Lord, yung mahihirap, palagi nyo yung kasama. Ako hindi. Ang iba makaka-relate dito, na parang ganun, bakit ang iba sa ating pagdating sa mga bossing natin, the best, pag kay Lord, parang walang gana, losyang, ganun. Sabi sa Bible, do not be lukewarm. Naalala ko po itong verse na ito, Revelation chapter 3, verse 16. So, because you are lukewarm,
neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Ayaw ni Lord yung lukewarm or maligamgam, lukewarm na pagsamba, lukewarm na pananampalataya sa Kanya. Bigyan ko po kayo ng isang magandang halimbawa nito. Kapag gusto mo pong panatiliin yung pagkain na hindi mapanis, iinitin mo siya or ilalagay sa oven dahil yung init na yon ang nagpapanatili sa pagkain na maging okay pa. Hindi papasukan ng kung anong bakterya at pwede mo pa siyang makain sa mamaya or simula lunch hanggang dinner, makakain mo pa siya. Pag sa mainit, hindi nabubulok. Kapag sa malamig naman, ilalagay mo lang siya sa ref. At yung lamig niya, yun ang nagpapahina sa production ng bakterya or germs man na pumunta sa pagkain para mapanis. At maybe pwede mo pa siyang makain sa mga susunod na 3 araw. Or ang iba, 4, isang linggo pa. No? Hindi mapapanis kapag sa mainit, hindi rin mabubulok kapag sa malamig. Pero pag lukewarm or maligamgam, ito ay nabubulok. Napapanis yung pagkain. So, tulad sa pagsamba natin every Sunday, sino ang gusto na yung pagsamba or worship niya kay Lord ay mainit na mainit? Meron ba? Lahat po sa atin nagnanais ng ganun, tama? Parang si Mary, binigay niya yung the best na worship niya kay Lord. Na kahit yung alabaster jar na kung saan ay nung bata pa siya ay inipon niya na yun. Kasi ang purpose po ng alabaster jar ay para sa mga babae, nung bata pa sila, iniipon na nila. And kapag sila ay ikakasal na, during honeymoon stage, ibubuhos ng mga babae sa kanilang buong katawan yung pabango. Sobrang bango nila during their honeymoon. So, sa mga may asawa po dyan. So, parang ganun yung custom or culture ng Israel noon. So, mahalaga ito sa babae, pero hindi nagdalawang isip si Mary Magdalene na ibuhos ito kay Jesus as her expression of worship kay God. Kung sa ibang tao, parang waste of time, waste of material things, yung ginawa ni Mary, si Judas nang hinayang, kasi imbis daw na ibigay na lang sa mga mahihirap. Tama nga naman yun. Pero sabi ni Lord, minsan nyo lang ako makasama. Yung mga mahihirap, araw-araw pwede nyo yun makasama. And sinaway ni Jesus si Judas from that mentality dahil ito ay para sa kanya form of worship ni Mary. Because lukewarm worship is unacceptable to God. Yung maligamgam na pagpupuri, pagsamba sa Panginoon ay hindi po yan acceptable kay God. So, neither hot, dapat mainit na mainit ka sa pagpupuri sa Panginoon every Sunday or every day ng buhay mo po. The anchored life through worship. Para magkaroon tayo ng pundasyon or malakas na angkla sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating consistent na pagsamba sa Panginoon, ito yung mga dapat natin tandaan. Number 1, give your all. Ibigay mo yung lahat. Itodo mo na. Sa ibang language, todo mo na, ibigay mo lahat. Tulad ng ginawa ni Mary. Sabi sa verse 3, Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Hindi basa-basa po yung bango ng perfume kasi kumalat daw sa buong tahanan. Hindi yung parang sa isang parte lang ng ating katawan, kundi sa buong tahanan. At ang ibang klase pang ginawa ni Mary, pinunasan pa yung pabango after na ibuhos niya sa Panginoon ng kanyang buhok. So, ibig sabihin, hindi na iniisip ni Mary yung dignity niya or kung anong sasabihin ng ibang tao. Ang ibang tao, siguro nagbubulong-bulungan na, yung mga apostle, si Judas. Kasi, parang sa iba, waste of time. Parang sa iba, bakit ganun yung ginawa ni Mary? Pero para kay Lord, nakikita niya na binibigay ni Mary yung the best na pag-worship niya sa Kanya. Number 1, give your all. Sinabi ko kanina na aabot ng 1 taon na pagtatrabaho para maipon mo yung presyo ng pabango, iipunin ng mga babae simula nung bata pa sila hanggang sila ay ikasal.
Ngunit ito ay binasag at binuhos ni Mary kay Jesus sa isang event lang, sa isang pangyayari. Hindi niya naman asawa si Jesus. Yes, tama. Pero mahal na mahal niya si Lord. Ganun dapat yung attitude natin when we worship God. When we offer our worship to Him, our praises to Him. Kasi bakit pag kay Mr. Lee, kay Mr. Tan, bigay todo sa mga bossing. Pero pag kay Jesus, mamaya na, busy pa ako eh. Parang ganun yung mentality natin. Pag sa church, marami umuupo sa likuran. Ano kaya ang hiwaga na nandun sa mga upuan sa likuran? Siguro ang iba uupo sa likuran kasi para pag nag-preach ang pastor, safe sila na kahit matulog. Parang ganun, lalo pag aircon. Hindi makikita ni Pastor Kano, Pastor Bob, or yung sa iba't ibang church na kinabibilangan natin. Pag ki Mr. Lee o ki Mr. Tan, may dala pang iPad, notebook, ballpen, plus recorder para ma-record yung mga pag-uusapan sa meeting. Para lahat na sinasabi ng bossing, ma-take note, walang makakalimutan. Pero pag sa church, minsan walang notebook, walang ballpen, wala pang dalang sariling Bible. Diba? Minsan ganun, diba? Sometimes, pag kay Jesus, we only give the leftovers. Yung tira-tira na lang, minsan. Pero naniniwala ako na sa inyo na nakikinig, hindi nyo ito ginagawa. Tama po ba? Okay, so, sabihin mo sa katabi mo kung may katabi ka man sa mga oras na ito, Brad, sis, parang ikaw ang topic ngayon, ha? Joke lang, okay. So, yung tipong worship ka na, yung dapat, yung attitude natin na kapag Sunday, kapag pupunta ng church, yung parang worship ka na, kapag sasakay ka ng jeep, excited ka na sumakay ng jeep, tapos kapag ibibigay sa iyo ang sukli ng driver, o paabot po ng bayad, tapos ibibigay yung sukli, ay, praise the Lord, salamat po sa sukli. Sasabihin mo, praise God, dahil may sukli pa. Parang yung puso mo, worship na kapag pupunta ka sa church. Parang gigibain mo na yung gate ng church. Pastor, buksan mo ito. Worship na ako. Ganong attitude na na i-maintain natin. Or sa iba na hindi na nagagawa. Let's have that heart. This is a reminder to us na kapag para kay Lord, give your all. Ibigay mo yung lahat na meron ka. Hindi yung tira-tira lang. Hindi yung kung ano lang yung kaya mo. Naintindihan po ba? Do something na makikita sa the best na ginagawa mo na para yun kay Lord. Naintindihan po? So, number 1, give your all. Pangalawa, be a blessing. Sabi po sa Psalms, be a blessing. Be a blessing kay Lord kapag ikaw ay nag-worship sa Kanya. Kasi minsan tayo ay hingi lang ng hingi kay Lord. Panginoon, parang ganon. Kailan mo ba masasambit yung Panginoon talaga na hindi ka humihingi? Palagi tayong gusto natin receive ng receive. But in our worship to God, bless Him. I-bless mo naman si Lord. Sabi sa Psalms chapter 103, verse 1 to 5, praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desire with good things so that your youth is renewed like the eagles. Sabi, kapag pinupuri mo si Lord, yung galing sa puso mo, bless the Lord, O my soul. Kalimutan mo daw yung lahat ng mga benefits na nakukuha mo or natatanggap mo. Kasi ito naman yung time na si Lord naman ang i-bless mo. Ito naman yung time na si Lord naman ang mag-receive na galing sa iyo. Kasi naniniwala ko na si Lord, He is a very faithful provider for us. Binibless tayo palagi ni Lord. Pero
this time, sa pag-worship sa Panginoon, maging blessing din tayo sa Panginoon. Maging blessing din tayo kay Lord. Amen po ba? Si Lord marami nang ibinigay sa atin. Pero tayo, kaunti lang. Minsan wala pa. That's why we must worship Him. Amen? Kaya kailangan natin purihin ang Panginoon. All throughout this pandemic, nahihirapan tayo, pero the good thing is, buhay tayo ngayon. Dahil patuloy na faithful sa atin si Lord. Nagbibigay at nagbibigay si Lord. He is merciful. His grace is sufficient for us. But in our worship, ibalik naman natin, parang hindi naman parang sa tumatanaw ka ng utang na loob. But sa worship, ito naman yung time na para magbigay ka sa Panginoon. Amen? Ang mahirap, kasama nyo na yan, palagi araw-araw. Sabi niya doon sa mga disciple niya, ako hindi nyo palagi kasama. Parang ganun sinasabi doon. Sabi niya ito sa mga disciple. Tapos kay Lord, isang araw na lang ang pagsimba. Ang iba, sobrang tahimik pa. Hindi kumakanta. Yung parang, nandito ka ba talaga sa church na to para purihin ang Panginoon? Dahil naniniwala ako na kapag yun yung nasa puso mo, sa moment pa lang na pumasok ka sa simbahan, yung lahat ng mga lalabas sa bibig mo, it must be a blessing. It must be a worship to God. We come to bless our God. So, use your mouth. Huwag kang tumahimik kapag nasa church. Kasi itong bibig natin, itong mga labi natin, dinisign ni Lord para magbigay ng kapurihan sa Kanya. So, use that to worship God. Amen? So, si Mr. Tan, ngayon lang naman nakasama natin yan. Nagpo-provide sa atin ng financial resources natin. Pero ito si Lord, He sacrifices His life for us. Na dapat, yung the best, ilaan natin sa Kanya. Amen? He poured out His blood for us dahil mahal na mahal niya tayo. Si Mr. Tan, ang palaging ang hingin lang niyan sa atin, yung reporting natin. Mr. Tan, the return of your investment is all in good condition. Parang gano'n. Dakila ka, Mr. Tan, dahil hindi ka nalulugi. Sa'yo ang kapurihan. Parang gano'n. Pero dapat kay Jesus yon. Yung pinakang the best ng pag-worship. So, naintindihan po ba? So, number 1, give your all. Pangalawa, be a blessing kay God. Amen? Pangatlo, always come for Jesus. Sa bawat ginagawa mo, ang mentality or yung heart natin, pumunta ako dito or kakanta ako dito dahil para kay Jesus. Bakit? Ang ibang mga Kristiyano, nakabase ang pagsimba nila or pagpupuri sa Diyos, depende kung sino yung nakikita nila sa church. Tama? Yung ibang church nga, dinadayo ng mga Christian dahil doon daw nagsisimba yung mga artista. Nandun si Piolo. Doon din ako magsisimba. At ang balita ko pa, 10:30 daw siya pumupunta. So, inaabangan mo. Tara, let's go to Piolo. Parang ganun, sabi niya sa brother or sister. You mean pumupunta ka sa church dahil kay Piolo or kung sino man, si Sam Milby, si Gary V, or kung sino man artista? Praise God. Dahil sa mga artista na ito na naging Christian na. Praise God. Dahil nakita nila yung tamang landas. Pero hindi dapat yun ang dahilan kung bakit pumupunta ka sa church. Tama? Yung iba, naghahanap ng kung ano-ano sa church. Aircon, kung sikat ang preacher, maganda yung instruments, yung drums, yung gitara, kung Englishero yung preacher, kapag matangos ang ilong, dun ka, kapag pango, hanap ka ng ibang church. Minsan, ang iba nakabase doon sa mga material na bagay or mga nakikita sa church. But the only reason why we are here is because of Jesus. Lagi po natin tatandaan yan. We also don't come to church because of our friend
or yung pagiging mayroong kagandahan or friendly atmosphere sa church. Yung parang pupunta ka doon sa sinisimbahan ni Piolo, pa-picture ka, tapos pag nakita ng tropa mo, yan, tropa ko yan, si Piolo, tropa ko yan. Parang ganoon dahil yung makikita ng friends mo, kaya nandun ka sa church na yon. Hindi naman sa minamaliit ko si Piolo dahil mas gwapo ako kaysa sa kanya. But it's about Jesus kung bakit tayo ay nandito. Naintindihan po ba? Pero parang yung ganito yun ang ibig sabihin ko. Hindi po sa minamaliit ko si Piolo or kung sino man na artista dahil mas gwapo tayo doon. Joke lang po. Mag-sink in din yan. Okay. So, yung parang ganito yun. Abraham walked with God. And Lot walked with Abraham. Paul walked with God, and Timothy walked with Paul. Yung parang walang sariling lakad kay Lord. Parang nakadepende yung pananampalataya mo sa isang tao. Tama? So, kung si Abraham lumakad sa Panginoon, kailangan na ikaw lumakad ka rin para sa Panginoon. You don't walk because of Abraham, but yes, we honor them, we respect them, and also yung mga physical na mentor natin na nasa church or mga leader natin, we must submit to them, we must obey them, but yung walk mo kay God, yung journey mo kay God, dapat ikaw yon at ang Panginoon. Dapat may sariling lakad ka rin kasama si Lord. Hindi nakabase kung kanino man nasikat. Yan, artista lang yan. Barkada mo or tropa mo, si Piolo, si Sam Milby, or kung sino man, si Coco Martin. Pero ang tropa ko, or ang tropa ko si Jesus, mas sikat yun. Naintindihan po ba? Actually, hindi naman sinasabi ng mga artista na to na magsimba kayo dito sa sinisimba namin. Maybe, tayo lang yung may hindi tamang attitude of worship. May hindi tamang mentality of worship. Amen? Si Mary Magdalene, kahit i-judge siya ng ibang tao sa gagawin niya, but she do it because she came for Jesus. Pwedeng magbulong-bulungan yung mga tao na nandun sa paligid na, bakit ganun yung ginagawa ni Mary Magdalene? Para saan yun? Bakit sinayang niya yung pabango na yun? But sa puso ni Mary Magdalene, she do it because she came for Jesus. Maybe hindi nyo gusto ang preacher, hindi nyo gusto yung line-up ng praise and worship, hindi nyo gusto yung mga musical instrument, yung mga kasama nyo sa church. But that's not the reason why we are here. It's for Jesus. Amen? So, you must always come for Jesus. Natataan pa po ba natin yung una? Number 1 is you must give your all. Pangalawa is, be a blessing to God. Pangatlo, always come for Jesus. At ang huli po ay, no reservations. Sabihin mo sa katabi mo, no reservations. True worship always comes from the heart. Ang totoong pong pagsamba, palaging nagsisimula sa ating puso. Nagmumula sa ating puso. But, hindi ibig sabihin niya na parang hindi mo ito i-express. Because we have physical expression of worship. Kung ano yung naniniwala ko na kung ano yung nasa puso mo, yun ding yung galaw ng katawan mo. Amen? Kung yun yung mga bagay na wala sa puso mo, yun din ang galaw ng katawan mo. Kung blessing ang nasa puso mo or mag-worship kay Lord, blessing din yung lalabas sa bibig mo. Amen? So, there are physical expression of worship. So, basahin po natin, Psalms chapter 105, verse 2. Sabi po doon, sing to Him, sing praises to Him, tell of all His wonderful acts. Sing, kumanta tayo. Psalms chapter 150, verse 1 to 5. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with the tremble and dancing. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals.
praise Him with resounding cymbals. Nabanggit po doon yung mga iba't ibang instrument na pwede natin gamitin in praising God and worshiping Him. Amen? Sa pamamagitan ng pagganta, through instruments, sa Psalms chapter 98 verse 1 to 7, sabi po doon, "Sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. The Lord has made His salvation known and revealed His righteousness to the nations. He was remembered His love and faithfulness to Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout for joy to the Lord. All the earth burst into jubilant song with music. Make music to the Lord with the harp and the sound of singing, with trumpets and the blast of ram's horn. Shout for joy before the Lord." Shout for joy. Sigaw. Meron pa, dance with joy. Dance to God. Jump in His presence. So, that's the physical expression of worship. Kaya kapag nagpi-praise and worship tayo, hindi yun corny. Hindi yun parang trip-trip lang. Hindi yung parang requirement. Ang tawag, hindi po yun baduy. Pero ang tawag po doon, it's biblical. Sabihin mo sa katabi mo, it's biblical. Nagsi-celebrate tayo dahil we are lifting up His name. Amen? It's biblical. Amen. So, kaya, hindi yan corny, hindi yan baduy. Nasa Bible po yan. Kasi, if you truly love God and nais mong purihin siya, may mga physical expression of worship. Amen? Maybe, worship is subjective. Pag sinabing subjective, alimbawa sa tinapay or pagkain, pwedeng masarap sa'yo, pero sa ibang tao hindi. Pwedeng hindi sa'yo okay yung lasa or hindi sa'yo maganda, sa ibang tao maganda. Kung sa tingin mo na ang worship, okay lang na nakatulala ka lang, parang hindi ka kumakanta, but it's a form of worship to you. Sa iba naman, hindi sila mapakali kapag nag-praise and worship. Kailangan talaga nilang tumalon, pumalakpak, at sumigaw para sa Panginoon habang umaawit. Maybe subjective ang worship. Iba-iba yung expression of worship. But I believe na nakikita ni Lord yung puso mo. Nakikita na ni Lord yung puso natin. And He has the standard of true worship. Amen? Ikaw at ang Panginoon nakakalam yan. Maybe it's subjective, but if you are doing it for God, nakikita ni Lord yan. Amen? Minsan, ang hirap talaga mag-lead ng worship eh. Yung parang kawawa naman yung mga worship leader na halos nakikiusap na sila sa congregation pero ayaw pa rin mag-worship ng iba. Yung litid, halos maputol na, taas mo ang kamay mo. Okay, tayo po ay tumayo. Tayo po ay pumalakpak. Parang lahat ng kilos mo, kailangan sabihin ng worship leader. Parang gusto kang gawin na robot. Pero dapat automatic na yun sa atin. Amen? Because if you are a worshiper, if you are a true worshiper, sa'yo mismo nagsisimula iyon. Kahit hindi sabihin na itaas mo ang iyong kamay, umawit ka, pumalakpak ka, nangyayari yun, ginagawa mo yun, because you are a worshiper. Sana sa online service na ito, yung mga nakaraang online service natin hanggang sa mga susunod, sana may totoong worship na nangyayari. Amen? Kahit iba ang sitwasyon natin ngayon, but you cry, you raise up your hand because you think about the cross. Kapatid, kapag nararamdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon, hindi mo mapipigilang itaas ang iyong kamay, lumundag sa kasiyahan at pumalakpak. Kasi ramdam mo na napaka-amazing ni Lord. Napakabuti ni Lord sa buhay natin. Amen? Not because someone tells us to do that, but because deep inside, in our heart, they're saying na, Lord, you are so amazing. I want to worship you. Deep inside in your heart, nakikita mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Let's have a spontaneous worship to God. Ibig sabihin, hindi yung consistent, araw-araw na pag-worship sa Panginoon. Hindi lang kapag pupunta ng church,
Kundi kapag tayo ay nasa ating mga tahanan during our prayer time, be spontaneous in your worship because that's the only acceptable worship to God. Amen? Para kay Mary Magdalene, that's the priceless thing na meron siya, yung alabaster jar, yung pabango. But she don't reserve it for herself. Hindi siya nagtira para sa kanya, hindi niya inisip yung para sa kasal niya pa or kung para saan niya magagamit, pwede niya naman ibenta para magkapera siya. But instead, he offered that to Jesus. Amen? Nakita po natin yung heart ni Mary. She don't reserve for herself, but rather, nais niyang gawin yun dahil yun ang expression of worship niya kay God. Sana tayo po ay natututo sa mga oras na ito na para magkaroon ng malakas na pundasyon, angkla ang ating pananampalataya sa Panginoon, purihin natin siya na nanggagaling sa ating mga puso. The anchored life, true worship. Amen? Hindi yung tira-tira, ngunit yung pinakang the best dapat kay Lord yun. Amen? Kung ikaw man ay nakikinig sa mga oras na ito, nais ng Panginoon na ibalik yung commitment mo sa Kanya. Nais ng Panginoon na ibalik ka sa heart of worship. Ibalik ka sa dating pagsamba or tamang pagsamba bilang isang Kristiyano. Kung noon, todo bigay ka kapag nagpe-praise and worship, todo kapag pupunta ka sa church, you prepared a lot. Dahil sinasabi mo na, si Lord ang makaka-appointment ko. Si Lord ang may encounter ko during this day. Kaya gigising ka ng madaling araw, umagang-umaga, magbe-prepare ka na papunta sa church. Pero dumating yung panahon na nawala iyon, hindi ka naging consistent. Hindi tayo naging consistent. Sa pamamagitan, siguro affected ng iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. But sa mga oras na ito, nais kang pagalingin ng Panginoon. Nais ni Lord na ibalik ka dun sa first love mo sa Kanya. Nais na iparamdam ng Panginoon na He deserve your worship. Amen? Nakikita po natin na kung gaano binigay ni Mary Magdalene yung lahat ng meron siya. Pumunta siya para sa Panginoon lamang, hindi para sa ibang tao. Naging blessing siya kay Lord Jesus and she don't reserve for herself because ito po yung pagpupuri niya sa Kanya. And nais din ng Panginoon na gawin natin yon sa mga oras na ito. Amen? So, patuloy natin purihin ang Panginoon at patuloy tayong manampalataya sa Kanya. Amen? So, sa mga oras po na ito ay inaanyayahan ko na tayo ay yumuko at manalangin tayo sa Panginoon. I-surrender natin yung buhay natin sa Kanya. Think about His love. Think about His goodness sa ating mga buhay. Think about the time na nag-fail tayo na purihin siya sa ating mga buhay or we missed the moment during praise and worship time or everyday life natin na hindi natin naitataas ang Panginoon. This time, recommit yourself to God. Come on, I'm giving you a time para ma-refresh ang ating mga sarili. Lord, you want us to be your true worshiper. Lord, you want us to be your child. Lord, hindi mo po nais na makita kami na nagpipretend in our worship, but nais mo pong makita yung totoong puso sa aming pong mga ginagawa na papurihan ka, itaas ka sa aming mga buhay. Let's pray. Lord, we thank you for this night na patuloy ka pong nangungusap sa amin, Panginoon. Naniniwala po ako na may mga bagay kang nakalaan para sa aming mga buhay. But Lord, patuloy mo po kaming linilinis, patuloy mo po kaming binabago, and we are always humbling ourselves before you, O God. Wala po kaming maipagmamalaki sa harapan mo. Kaya araw-araw nais po naming hingin ang iyong patnubay, hingin ang iyong mensahe. Lord, sa amin pong
usapan sa topic po sa gabing ito. Patuloy, Lord God, na ito po ay mamutawi sa aming mga buhay at patuloy na mai-apply namin araw-araw na para magkaroon ng matatag na pundasyon ng aming buhay, ang aming pananampalataya. We must worship you in spirit and in truth. We don't reserve for ourselves, O God. Nais po namin ibigay yung best namin para sa inyo kapag kami po ay humaharap sa inyo. Lord, I pray for every believers na nanonood po sa mga oras na ito, na patuloy nyo pong samahan, continue to protect them from any harm, O God, sa araw-araw na sitwasyon sa kanilang buhay, Panginoon. Throughout this pandemic, we believe na Ikaw po ay kumikilos, O God. We cast out in the name of Jesus every work of the enemy sa aming mga buhay para kami po ay mag-fail, makagawa ng mga pagkakamali, and palitan mo po ito, Panginoon, ng kasiyahan at palitan mo po ito ng mga bagay na natutunan namin every Sunday, O God. Lord, maraming salamat po. Nais po namin itaas palagi ang iyong pangalan at papurihan ka sa lahat ng aming ginagawa. Bless our church at sa ibang mga believers na nakikinig sa mga oras na ito. Continue to provide for their needs, continue to bring reconciliation and restoration sa buong family nila, Panginoon, and nais mo pong makita na ang bawat pamilya ay sama-samang magpupuri sa inyo. Maraming salamat po. Thank you for your word. Ikaw lamang ang maitaas sa aming mga buhay. We honor you, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen.